Ladies and gentlemen, I give you the center of the earth. One, go! You wait for me! Get up! Something moving down there! Get away from the sides! They don't want us! They want the fish! Look what they're doing! Boy! One! Don't let go! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang family, adventure film na tinatawag na Journey to the Center of the Earth. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si JC, Kyrie Estepo, Jomar Camanian, Dark Nero, Not Dennis, and Onat Desere from Davao de Oro, Batang Kidlat Jr. Bukana Davao, Brooks Bar Oro Ishmael Zayan from Pilar and Donsol Sorsogon, Ducky from Palawan, Emmanuel Elefant from Las Piñas, Jameson Jake Dechus from Cebu, Kirby Nueva from Tanay Rizal, Marowena Casasola from Ilagan Isabela, Namsen Arm Wrestling from Pasig City, Raymond Alves from Davao City, Ruby Bello from Marikina City Metro Manila, Sanji Sor from Baliwag Bulacan, at Tio Iwak from Bolhoon Cebu. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Max Anderson, isang manlalakbay, ay desperadong tumatakbo mula sa isang nakakatakot na dinosaur. Biglang bamuka ang isang malaking hukay sa harapan niya, kaya napilitan siyang tumalon. Nadulas siya at nahulog sa nag-aapoy na bangin. Pero panaginip lang pala iyon ni Trevor Anderson, isang propesor at mananaliksik. Sa totoong buhay, iba ang problema niya. Ayaw ng pondohan ng unibersidad ang pag-aaral tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Max. Pag-uwi ni Trevor sa bahay, biglang tumawag ang hipag niya at sinabing paparating siya kasama ang pamangkin niyang si Sean. Agad siyang natarante ng maalalang sobrang gulo ng bahay kaya nagmadali siyang magligpit bago dumating ang mag-ina. Plano ni Elizabeth, ang nanay ni Sean, na iwan muna ang bata kay Trevor ng 10 araw habang inaasikaso niya ang paglipat nila sa Canada. Hindi masaya si Sean sa idea na manatili sa tito niya, lalo na't ayaw niyang iwan ang video game niya. Bago umalis, iniabot ni Elizabeth ang isang kahon na pag-aari ni Max. Pagbukas ni Trevor, nakita niya ang iba't ibang alaala tulad ng baseball glove at yoyo. Sa pagmamadali, nadulas niya ang mga gamit at nasira pa ang isa sa kanyang trepeo. Sa loob ng kahon, natagpuan niya ang paboritong libro ng kapatid niya, ang Journey to the Center of the Earth, ni Jules Verne. Nang tingnan niya ito, nagulat siya sa mga sulat kamay tungkol sa magma temperatures, lalo na sa mga lugar na katulad ng pinagtatrabahuhan niya. Look out! Hey Sean, let's go check out my lab. Pagpunta ni Trevor sa laboratorio, napansin naman ni Sean ang isang dagdag na marka sa computer screen, nasa Iceland ang lokasyon. Inisip ni Trevor na posibleng iyon ang lugar na iniimbestigahan ni Max bago siya mawala, isang lugar na pinaniniwala ang may volcanic passages papunta sa center of the earth. Pagbalik nilang mag-uwi, inamin ni Trevor na balak niyang sundan ang mga bakas ng kapatid niya at isasama niya si Sean. Gusto ring sumama ng binata dahil si Max ang kanyang ama. Sa biyahe, sinubukan ni Trevor intindihin ang mga notes sa libro. Sabi ni Sean, baka pangalan iyon ng isang tao. Pag-search nila, nalaman nilang iyon pala ang pangalan ng Executive Director ng Institute of Progressive Volcanology. Pagbaba nila ng eroplano, naglakbay sila ng matagal para marating ang address ng institusyon. Pero pagdating nila sa malayong lugar, laking gulat nila na isang payak na kubo lang ang kanilang nadatnan, malayo sa inaakala nilang isang malaking institusyon. Nang kumatok sila sa pinto, sinalubong sila ng isang magandang dalaga na nagngangalang Hana. Ipinahayag niya na siya ang anak ng namayapang direktor ng institute, kaya lalo lang nalito sina Trevor at Sean sa revelasyong ito. Inamin pa ni Hana na Vernin ang kanyang ama, ibig sabihin, naniniwala ito sa mga teorya ni Jules Verne. Pareho rin pala si Max, ang kapatid ni Trevor. Binalaan sila ni Hana na wala talagang ligtas na ruta papunta sa bulkan, pero handa siyang maging gabay nila kapalit ng malaking bayad dahil isa siyang bihasang mountain guide. Habang naglalakad sila paakyat, umamin si Sean sa tito niya na may paghanga siya kay Hana, at laking gulat niya nang sabihin ni Trevor na interesado rin siya rito.
Ayon kay Hannah, ang Snæfell's Mountain na inaakyat nila ay lubhang delikado. Sa libro ni Vern, sinasabing dito matatagpuan ang pasukan papunta sa center of the earth. Habang naglalakad, nadiskubre ni Trevor ang sensor na gamit nila sa research, pero biglang bumagsak ang isang malakas na bagyo kaya agad na naghanap ng masisilungan sina Sean at Hannah. Si Trevor naman ay nagpilit kunin ang device sa lupa. Sunod-sunod ang kidlat na tumatama sa paligid niya, pero sa determinasyon niya, nabawi niya ang kagamitan at mabilis na tumakbo papunta sa kuweba. Nang halos tamaan na siya ng kidlat, ibinato ni Trevor ang sensor sa likuran niya, at tinamaan iyon ng kidlat bago siya makatalon papasok sa kuweba. Sumabog ang device at gumuho ang pasukan ng kuweba. Nang makapasok sila, napagtanto nilang lubusan silang na-trap. May 200 sa loob, at isa raw doon ang posibleng daan pabalik sa ibabaw. Habang naglalakad, hindi napansin ni Trevor ang bangin sa harap niya at muntik na siyang mahulog. Mabilis na kumilos si Hannah at nailigtas siya sa gilid ng malalim na bangin. May babalang nakasulat na huwag lumapit, pero nagpasya pa rin si Trevor na siyasatin ang lalim kaya nagsindi siya ng flare. Biglang lumiyab ng malakas ang paligid dahil may magnesium sa pader ng kuweba, isang madaling magliyab na mineral. Dahil dito, gumawa si Hannah ng flare na hindi madaling masunog. Sa pagtansya nila kung gaano katagal bago tumama sa ilalim, nakalkula nilang nasa 60 metro ang lalim. Nagpasya silang bumaba gamit ang tali. Kinabahan si Sean, pero si Trevor ang unang bumaba, kasunod niya na tinutulungan ni Hannah. Habang pababa, nabulag si Trevor sa kakaibang bato sa pader at nahulog ang atensyon niya. Dumulas ang hawak niya sa tali at lumuwag ito. Nakita ni Hannah ang panganib, kaya iminungkahi niyang putulin ang cable para hindi sabay-sabay mahulog ang tatlo. Halos hindi matanggap ni Trevor ang ideya, pero kumilos na si Hannah at pinutol ang tali. Nabulusok si Trevor pababa, pero alam ni Hannah na malapit na siya sa lupa bago niya ito pinakawalan. Pagdating nila sa ilalim, natuklasan nilang nasa isang luma at mapanganib na minahan sila, kung saan maraming manero ang namatay noong araw dahil sa isang trahedya. Habang papalalim sila, natagpuan nila ang generator ng minahan. Kahit binalaan sila ni Trevor na delikado ito, pinaandar ito ni Hannah kaya biglang nagliwanag ang paligid. Naisip ni Sean na baka ito ang daan palabas, pero sinabi ni Hannah na iisang manero lang ang nakalabas ng buhay noon. Hindi sila natinag. Sumakay sila sa mining cart, at pinaandar ito ni Hannah. Agad itong bumilis ng sobra dahil sa mga matatalim na kurba at matatarik na pagbaba. Kinailangan nilang umiwas sa mga debris na nakaharang sa riles. Nakaharap pa sila sa sirang bahagi ng track pero matagumpay nila itong nalampasan. Pagkatapos, naghiwalay ang riles at napunta ang bawat cart sa magkakaibang direksyon. Habang nagmamaneho si Hannah, napansin niyang biglang nagtatapos ang riles, isang napakapeligrosong sitwasyon. Mabilis siyang tumalon papunta sa cart ni Trevor. Hindi nila alam na ang riles ng cart ni Trevor ay patay din ang dulo. Sa isang mabilis at matalinong improvisation, tinali ni Hannah ang lubid sa kanila at sa riles. Dahil dito, nanatili silang nakakapit sa taas habang bumangga ang cart sa pader ng bato at sumabog. Samantala, tahimik na nagpakita si Sean sa isa sa mga sasakyan sa minahan. Sinaliksik niya ang isang daanan na humantong sa isang lugar na pan ng mamahaling bato tulad ng rubies at diamonds. Karaniwang nabubuo ang ganitong mga kristal sa mga volcanic tube na umaabot hanggang sa ibabaw. Habang abalang-abala ang binata sa pangungulekta ng maraming bato, isang mahinang pagyanig ang pumukaw sa atensyon ng grupo. Sinuri ni Hannah ang lupa at natuklasan niyang gawa ito sa muscovite, isang uri ng batong napakadaling gumuho. Dahil dito, naging sobrang maingat at mabagal ang paglakad nila papunta sa labasan. Ngunit nahulog mula sa bag ni Sean ang isang diamond, at nang tumama ito sa bato ay nag-iwan ito ng maliit na butas. Unay walang nangyari kaya nakahinga sila ng maluwag, pero biglang bumigay ang buong lupa at nagsimulang gumuho ang paligid. Habang nahuhulog sila, ibinahagi ni Trevor ang isa sa mga teorya sa libro ni Vern. Ang ganitong klaseng volcanic tunnel ay maaaring nagpapabagal ng pagbagsak ng mga bagay. Ilang sandali pa, bumagsak sila sa isang parang talon na nagsilbing slide, kaya bumagal ang kanilang bagsak at dinala sila sa isang kuweba sa pamamagitan ng ilalim ng tubig. Pag-ahon ni na Trevor at Sean, napansin nilang wala pa si Hannah.
Agad siyang hinanap ni Trevor at natuklasang hindi ito makaahon dahil sa bigat ng dala niyang bag. Tinulungan niya ito hanggang sa makalabas sa tubig. Pagkatapos nilang makatakas, nagpahinga muna sila. Napansin nila ang mga kumikislap na liwanag sa kisame ng kuweba, na parang mga bituin. Laking gulat nila nang gumalaw ang mga ito, mga ibong bioluminescent na matagal nang extinct ng libu-libong taon. Lumapit ang isa sa mga ibon kay Sean, at sumunod ang buong grupo sa kawan papasok sa isang lagusan. Doon nila nadiskubre ang isang napakalawak at nakatagong mundo na may mga lawa, bundok, at kakaibang tanawin. Hindi makapaniwala si Trevor, tama ang mga teorya ni Max. Max was right! He was right! Hannah, your dad was right too. Sa langit, nakita nila ang isang higanteng fireball na parang araw. Ayon kay Trevor, nakasaad din ito ng detalyado sa libro, isang mundong nasa loob ng isa pang mundo. Habang nag-e-explore, nasalayan nila ang mga napakagandang talon, mga kakaibang halaman, at napakalalaking fossilized mushrooms. Habang naglalakad, patuloy na kinukumpara ni Trevor ang kanilang mga nakikita sa mga nakasulat sa libro, at halos magkapareho ang lahat. Napansin nila ang tila isang treehouse at nagpasya si Trevor na pumasok habang nag-iikot si Hannah sa ibaba. Sa loob ng treehouse, napansin ni Trevor na ang lahat ng gamit ay parang mula pa noong nakaraang siglo, posibleng pag-aari ng orihinal na karakter sa libro. Samantala, nakakita naman si Hannah ng exploration equipment at isang bote na may pangalan ng nawawalang explorer. Natagpuan din niya ang isang lampara malapit sa bangin. Habang sinusuri ang mga libro at gamit, napagtanto ni na Trevor at Sean na ang lugar na ito ay pinagtigilian ni Max. Sa mga tala ni Max, nabanggit niyang malapit lang ang isang underground ocean. Ipinaliwanag ni Hannah ang nahanap niyang lokasyon ng nawawalang explorer at nagsama-sama silang tatlo upang bigyan ng maayos na libing ang ama ni Sean, na hindi niya kailanman nakilala. Sa gitna ng impromptu na seremonya, napaiyak sila sa mga mensaheng iniwan ni Max sa kanyang diary, lahat nakalaan para sa anak niya. Isinulat din ni Max na napapaligiran ng magma ang lugar at nagiging parang napakalaking pagan ito kapag may malakas na seismic activity. Ipinahayag ni Sean na gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Ipinaliwanag nila na umiinit ng todo ang lugar, umaabot sa halos 194 degrees, samantalang ang tao ay kaya lang mabuhay hanggang 134 degrees. Kaya kailangan nilang sundin ang plano ni Max, tawirin ang dagat hanggang marating nila ang isang ilog na may thermal spring na magdadala sa kanila pabalik sa ibabaw, at kailangan nila itong gawin bago sumobra ang init at matuyo ang tubig. Gamit ang mga instruction sa notebook ni Max, sinimulan nilang buuin ang caravel para sa kanilang paglalakbay. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, umabot na sa 105 degrees, natapos na nila ang sasakyan. Ibinigay ni Trevor kay Sean ang compass na pagmamay-ari ni Max, pero kailangan daw niyang gamitin iyon ng maingat dahil baligtad ang polarity sa gitna ng mundo. Itaas nila ang layag upang makakuha ng momentum. Halos maiwan pa si Trevor pero nakatalon siya sa bangka sa huling segundo. Habang naglalayag, lumitaw ang isa sa mga bioluminescent birds at tila may ibinababala kay Sean. Di nagtagal, nasalayan nila ang paparating na bagyo. Sinabi ni Hannah na ibaba na ang layag, ngunit kulang na sila sa oras, umabot na sa 109 degrees ang init. Napansin ni Sean ang mga naglalakihang isda sa tubig. Bigla na lang may tumalon na isa at umatake kay Sean, saka kay Hannah, na mabilis itong naiwasan. Isa pang nilalang na may malalaking pangil ang sumugod kay Trevor. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sinipa pabalik sa dagat. Ilang sandali pa, daan-daang higanteng piranhas ang lumitaw at sumugod sa kanila. Ginamit nila ang mga makeshift na baseball bat para ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang naglalaban, nakatanggap si Sean ng tawag mula sa kanyang ina na nagtatanong kung nasaan siya. Biglang may isang isdang tumilapon sa tuktok ng bangka at muntik ng kagatin si Hannah, pero nasalo agad ito ni Trevor. Nakapagpaalam pa si Sean kay Elizabeth bago tuluyang kainin ng isa pang halimaw ang kanyang telepono. Ilang saglit lang, sinenyasan ni Trevor si Sean na may isa pang halimaw na papalapit sa kanya. Handa na si Sean, pero sa pagkakataong ito, ang halimaw na lumundag mula sa tubig ay napakalaki at kayang lamunin ang mga pirana ng walang hirap. Napagtanto nila na ang dambuhalang nilalang ay interesado lang sa mga isda, kaya mas lalo pang naging delikado ang paglalayag dahil sa daan-daang hayop na naglapana sa tubig. Para maiwasan ang sagupaan, nagpa siya ang grupo na baguhin ang kanilang ruta. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, naging sobrang lakas ng hangin kaya nadulas si Hannah at nabitawan ang mga lubad. Nagdulot ito ng matinding sugat sa kanyang mga kamay.
Agad na tumakbo si Sean para hawakan ang mga lubid kahit nagbabala si Trevor. Hindi na siya umabot, at sa sobrang lakas ng hangin, napigtas ang pagkakakabit ng layag at tinangay si Sean ng bagyo. Pagkagising niya, may nakahandusay na nakakatakot na pirana sa tabi niya. Napagtanto niyang nag-iisa siya sa isang malayong dalampasigan. Sa isang siwang ng bato, nakita niya ang kaibigan niyang ibon na gumabay sa kanya papunta sa maiinom na tubig. Samantala, naglalakad sina Trevor at Hannah sa tuyong lupa habang tinatawag si Sean. Naniniwala silang kaya ng binata na hanapin ang ilog ng mag-isa. Nakakita si Sean ng tubig at nagpasalamat sa ibon bago ito muling sundan sa kakaibang mundong iyon. Habang nagpapahinga, sinalakay ni Trevor ang isang halamang kumakain ng tao na may matutulis na ngipin, muntik na nitong kagatin si Hannah. Tinamaan ito ni Trevor at nawalan ng malay ang halaman. Pero paglingon niya, nawala si Hannah. Natuklasan niyang nabitag ito ng mga baging na kontrolado ng mga halimaw na halaman. Nang subukan niyang atakihin, naipit ang sibat niya at nadikit pa sa kamay niya ang nakakadiring uhog mula sa bibig ng halimaw. Kailangan niyang sabay-sabay na labanan ang mga ito habang unti-unting nasasakal si Hannah. Sa galing ni Trevor, nabunot niya ang halaman mismo mula sa ugat, kaya nakawala si Hannah. Ngunit bago pa sila makaalis, may isa pang halimaw na tumayo sa likod ni Trevor. Mabilis niya itong pinatumba. Samantala, papalapit si Sean sa isang liwanag sa dulo ng kuweba. Nadapa siya, at nang tumayo, napansin niyang lumulutang ang kanyang pocket knife, senyales ng malakas na magnetic field. Tumakbo siya sa mga batong nasa harapan niya at nagulat nang gumalaw ang isa sa mga ito, na nagpakita ng isang napakalalim na bangin. Natuklasan niyang magnetic ang mga bato at kaya nilang lumutang. Sinundan niya ang trail ng mga lumulutang na bato, tumatalon mula isa patungo sa susunod habang nagbabalanse. Ngunit bigla siyang nadulas at bumagsak sa isang bato. Sinubukan niyang paglapitin ang mga bato, pero dahil sa maling hakbang, lalo lang silang nagkahiwa-hiwalay. Napalayo siya sa susunod na pwede sanang tantungan. Sa napakadelikadong sitwasyon, nag-ipon siya ng lakas ng loob at gumawa ng isang matapang na lundag. Ngunit masyado itong malakas kaya umikot ang bato, halos mahulog siya sa bangin. Kumapit siya ng buong lakas habang umiikot ang bato, at nadagdagan pa ang kaba ng mahulog ang isa sa kanyang gamit mula sa bulsa. Nakabalik siya sa ibabaw ng bato ngunit muli itong gumalaw ng mapanganib. Kumapit siya ng mahigpit hanggang sa tuluyan itong tumigil. Samantala, nakita ni Trevor at Hannah ang ilog na patungo sa mainit na bukal, ang daan palabas. Ngunit ayaw nilang umalis nang hindi natatagpuan si Sean. Tinawag nila ito, pero walang sagot. Patuloy na sinusundan ni Sean ang compass, pero patuloy ding tumataas ang init, kaya pinagpapawisan siya ng sobra. Nakagawa siya ng nakakagulat na tuklas, naglalakad pala siya sa ibabaw ng mga dambuhalang bungo ng hayop. Bigla siyang nakarinig ng nakakatakot na tunog at mabilis na nagtago. Nagdesisyon si Trevor na maghiwalay sila ni Hannah, itutuloy raw ni Hannah ang daan, at siya naman ay babalik para hanapin ang pamangkin. Nagbahagi sila ng isang taos-pusong halik na puno ng pangamba, hindi nila alam kung magkikita pa sila. Kasabay nito, nabahiran ng isang malansang likido ang lupa sa harapan ni Sean. Pagtingala niya, bumulaga ang isang dinosaur na naglalaway, handang lumunin siya. Sa adrenaline, sinubukang dakmay ng halimaw si Sean, pero mabilis siyang gamulong para makaiwas. Tumakbo siya ng buong lakas habang walang tigil siyang hinahabol ng halimaw. Sa pagtakbo niya, winasak ng dinosaur ang lahat ng madadaanan nito at palapit ito ng palapit. Sa wakas, nakahanap si Sean ng isang kuweba at pumasok, pero sinira rin ng halimaw ang pader ng kuweba gamit ang matutulis nitong ngipin. Narinig ni Trevor ang nakakapanlumo at desperadong sigaw ng pamangkin, at naunawaan niyang nanggagaling iyon sa kabilang panig ng pader. Agad siyang nagsimulang wasakin ito, desperado para makarating kay Sean. Habang muntik nang lumunin si Sean ng dinosaur, nabasag ng propesor ang pader at nailigtas niya ang binata. Wala pa silang oras para huminga, mabilis na gumapang ang nilalang sa mga bato kaya napilitan silang tumakbo ng todo. Determinado sa isang huling tapang na hakbang, inakay ni Trevor ang dinosaur papunta sa isang lugar na may sobrang marurupok na bato, kahit na delikado at pwede rin siyang mahulog kasama ng mabangis na hayop.
Sa sitwasyong ito, tumakbo na ang propesor habang patuloy na ibigay ang lupa, kaya biglang nahulog ang halimaw sa isang bangin na bigla na lang lumitaw. Hinahanap ang kanyang tiyuhin, mabilis na nakarating si Sean sa gilid ng bangin at nakita niya si Trevor na mahigpit na nakakapit sa mga bato. Pagkatapos nito, naglakad sila sa isang tunnel na humantong sa ilog, pero nagulat sila nang makitang kumukulo ang tubig dahil sa matinding init ng paligid. Mabuti na lang, dumating si Hana sakay ng bangkang gawa sa bungo ng dinosaur. Makalipas ang ilang saglit, napansin nilang bumibilis ang takbo ng bangka at nauubos ang tubig, senyales na nasa tuyong bahagi na sila ng ilog. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, bigla silang nahulog sa isang napakalaking bunganga ng lupa at natrap doon, napapalibutan ng kumukulong magma sa ilalim. Na-realize nila na para gumana ang hot spring, kailangan maghalo ang tubig at lava, pero naipit sila dahil ilang oras nang hindi dumadaloy ang tubig sa lugar na iyon. Habang maingat na sinusuri ang paligid, napansin ni Trevor ang bakas ng tubig sa pader, pero nakaharang ang mga bato. Sa gitna ng problema, nagkaroon ng matalinong ideya ang propesor, gamitin ang mga flare para mag-react sa magnesium sa paligid, para makalikha ng kontroladong pagsabog na makakabasag sa mga bato at makakalaya sa naipit na tubig. Sinubukan ni Trevor ang dalawang flare pero walang sumabog. Hawak ang huling flare, nagdesisyon siyang bumaba sa pinakatuyong bahagi ng pader. Hawak ni Hana ang lubid na nakakabit sa kanya habang hinahanap niya ang batong may mas maraming magnesium, pero basa pa rin ang paligid. Sa desperadong hakbang, inihagis niya ang flare mula sa mas tuyong bahagi ng tunnel. Tumama ito sa target pero walang nangyari sa simula, hanggang sa biglang may maliit na spark na nagpasimula ng sunod-sunod na pagsabog. Bumigay ang mga bato at lumaya ang tubig. Nang damaykit ang tubig sa kumukulong magma, nagkaroon ng napakalaking thermal eruption. Tumalsik pataas ang bangka, at paglabas sa ibabaw, patuloy pa itong umangat bago biglang bumagsak ng napakabilis. Nabawasan ang impact dahil sa pagtama nito sa isang plantation, na winasak naman ang lahat ng prutas sa daraanan nito. Sa huli, huminto ang bangka nang bumangga ito sa bahay ng isang Italianong lalaki, na galit dahil winasak ang kanyang taniman. Para bumawi, kinuha ni Sean ang isang diamond mula sa bag niya at inabot sa lalaki, na nagtanong pa kung gusto raw ba nilang dumausdes ulit sa plantation. Pagbalik sa trabaho, hinarap si Trevor ni Alan na napansin ang saya sa mukha niya. Sagot ni Trevor, sobrang sinuwerte lang siya ngayong weekend dahil literal siyang nalaglag sa kayamanan. Nagpaalam sina Hana at ang propesor kay Sean at inanyayahan siyang doon mag-Christmas vacation. Bago umalis, binigyan siya ng tiyuhin ng librong tungkol sa nawawalang syudad ng Atlantis. Habang naghahanda umuwi, pinakain ni Sean ang alaga niyang nasa bag. Sa sandaling iyon, nakita nila ang bioluminescent na ibon mula mismo sa gitna ng mundo, isang mahiwagang pagtatapos sa napak-extraordinaryong adventure nila. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.